mga Pilipino nagamit or nagpagamit sa mga Chinese national na nasa likod ng Pogo operation dito sa ating bansa. At lumalabas pa sa mga investigasyon sa Kongreso na hindi nasunod yung sinasabi ng ating saligang batas na 60-40 ang business. 60% dapat sa Pilipinas, Pilipino, 40% lang ang sa dayuhan. Ang nangyari dito sa initial na sa mga ginagawang investigasyon, lumalabas na ang mga Pilipino ginamit lang. At ang mga dayuhan ang nakinabang ng malaki sa operasyon ng Pogo. Kaya talagang dapat ito ipaliwanag ng PAGCOR, dating opisyal ng PAGCOR, at dating Pangulo ng ating bansa, si former President Duterte. Kaya nga siya iniimbestigahan sa, iniimbitahan sa Quad Committee dahil yan sa operation ng Pogo. Isa yan sa issue na bakit nangyari na hindi gumana yung 60-40 na sinasabi ng batas, at higit sa lahat bakit nagamit ang mga Pilipino na hindi naman ganong kalaki ang naging kapalit at namayagpag ang mga Chinese national dito sa ating bansa. Halatang halata po na talagang naikutan lang. Pati nga si Harry Roque, hirap na nga ho magsalita. Sa mga tanong ng mga kongresista. Ito, ilan lang ito sa portion. Sa iso ng mga pagtatanong ng Kongreso. Tingnan nyo, pakinggan nyo ito. Ilan lang ito, sandali lang ito. Thank you. Yan o. May I ask Secretary Roque, in the last hearing, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the TCT. Ang tanong ko po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit po. Thank you. Do you also, have you already submitted a copy of the lease contract between Yun Wan and your wife, Madam Myla Roque? Yes, Your Honor. Submitted already? Submitted already, Your Honor. Yung mga dokumento na kanya pala yung bahay. Thank you. Okay. Ito. Have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for PH2 Corporation? Po nila nanatili sa akin hanggang eleksyon. And itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023. Di siya nahuli. Meron po akong dalawang na-retain din hanggang bahay niya, pinupahan niya. Of August of 2023. Chinese national. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, pwede niyo pong maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos na ang boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po... Ayan, sunod-sunod, yung tungkol sa bahay ni Roque, yan, naguguluhan din ng Kongreso pero umamin din siya bandang huli nung yung tanongin siya ni Congressman Luis Tro ng Batangas. At yung tinatanong ni Congressman Acop, yung issue naman tungkol dun sa bakit may kwarto yung kanyang dating staff na sa AR nila Serna dun sa loob ng Pogo. Kaya nga, biro ito to parang, bakit merong sogo sa Pogo? Nalaw ko na. Okay? At mali man po dyan, yung issue naman ho nung case against an RMC account. pagtatanong tungkol ho dun sa andali ha, talagang way back 2020 yung mga tanong doon ay iipit pati pulis okay? Hirap silang magpaliwanag sa isyong ito. Order ng isa sa mga POIs po natin sa drugs po. Ito, sandali Kasi lumalabas po dito sa hearing sa Kongreso. Sa Senado okay lang din. Kaya lang ho na si Antiveros lang at si Gatchalian ang active dun Hindi lumabas talaga yung totoong mas malalim Sa Kongreso lumabas kasi madami yung mga congressman at karamihan dun mga abogado. Kaya hindi sila napalusutan. Kahit si Roque na kung ano man ang daldal nito sa social media, natamimi po talaga sa Kongreso ito. Hanggang sa umami na nga. Nang tanongin siya ni Congressman Pimentel nung mga hearing. Dito ang lumalabas, sabi ni Congressman Abante, recap na lang natin kasi mahaba po yung hearing. Sinasabi ni Congressman Abante rito, na member din ng Committee on Public Order and Safety, na nagamit ang Pilipino. Dahil yung Ronaldin Bateray na ba yun? Basta yung babaeng nagagawa ng topic na rin natin na secretary pero naka-Ferrari. Wow! Tapos ang tanongin, kanino ba yung Ferrari? Hindi akin yan.
Kay Mr. Cruz yan. Ano-ano mo si Mr. Cruz? Friends lang daw. Ayan, mga ganun. Anyway, may Ferrari sa loob ng Pogo, no? Wow, billion yan. Yan eh. So, lumalabas dito, maliit talaga ang kinita ng gobyerno. Ang kumita lang ay yung mga aring protector ng illegal na Pogo. Or ang kumita lang dito yung nagamit o nagpagamit na Pilipino. Pero doon sa sinasabi ng batas na 60-40, malabo. Ang tanong, bakit pinayagan ito noong nakaraang pamahalaan? Di ba? Kung sino man po ang mga kaya-in-charge yan, maliban, di ba? Isang identify dyan, PAGCOR. Sa kanilang gagaling ang lisensya. Idinamay pa nga ng PAGCOR yung Chairman Andrea Domingo doon sa hearing na hindi lang daw sila nag-i-issue ng permit. Kasama daw sa nag-i-issue ng permit ay ang CESA, yung Cagayan Economic Zone Authority. Nung sumagot na yung mag-amang Enrile, Katrina at Johnny Enrile, nako, supalpal sila. Hindi naman pala sila nag-i-issue ng permit yan. Walang Pogo sa kanila. Yun. So, bakit pinayagan ng PAGCOR yan? At pinayagan ng karaang gobyerno ang ganong sitwasyon na hindi umiral yung 60-40 na sinasabi ng saligang batas. Di ba? Excuse me po. Ang lupit. Dahil dyan, talagang tama lang na ipinatigil ito at pinasara ng ating Pangulo. Pero ang issue dito, si Duterte ba ay dadalo o hindi? Kaya ako tinatanong kasi sa August 15. Aba, malapit na yon, di ba? 2 araw na lang. Ang itinakdang hearing ng Quad Committee. At yan ang isa sa topic. Pogo Operation, Drugs, Human Rights Violation. Kasi talagang dating Pangulo lang ang pwede magpaliwanag yan. Paano niya pinayagan ng Pogo at paano umiral ba o hindi ang 60-40 na agreement or dapat na umiiral under 1987 Constitution. Abangan ho natin, dadalo ba siya o hindi? Yan ang hindi natin alam. Kasi until now, wala pa hong balita kung dadalo o hindi. Si Bato ang naninindigang hindi siya dadalo. Sa kung anong kanyang dahilan, malabo yan. At siya may ipit yan. Si Senador Bato, pag hindi dumalo sa public hearing ng Quad Committee, tagilid na talaga yan sa eleksyon. Galit na ang tao. Hindi na siya paniniwalaan. Hindi na rin tutulungan yan para manalo uli na senador. Kasi kandidato siya for re-election sa Mayo ng 2024. Kung itong mga isyong ito hindi niya may paliwanag at parang binabaliwala niya yung Congress, laging ini-insist niya yung parliamentary courtesy, hindi nga ho yun kailangan pairal. Meron ganon, pero kung gusto mo, dahil isyong ang dapat sagutin mo dahil iniimbitahan ka ng Kongreso hindi as senador. Iniimbitahan ka as former PNP chief. Ayun, sa issue ng drugs, pati na rin Pogo, lahat yan. At lalo na yung human rights violation. Kaya inaabangan natin, mahalagang dumating si Duterte or si Bato. Kung hindi, sila ang mawawalan ng oras at pagkakataong may depensa ang sarili. Dahil gagawa ang mga komite ng Kongreso ng recommendation kung sino ang dapat panagutin after ng kailang mga hearing. Kung darating si Duterte at Bato, may papaliwanag nila at masasagot nila ang issue ng illegal na Pogo, illegal na human rights violation, kasi illegal yun, human rights violation, at saka yung mga illegal drugs na sinasangkot yung Michael Yang. Michael Yang ba yun? Na malapit kay Digong noong araw. Na ngayon ay nawawala na rin. So, yan po yung mga dapat sagutin. Kaya, Congress, laban sa Duterte at Bato, maghaharap ba sila o hindi? Abangan. At tayo po'y mag-aabang. Basta, ano man development yan. August 15 po, ang sinasabing hearing na naka-schedule ng Quad Committee.